Amen. Kamusta po mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God, I am blessed. Happy and ang prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Oh, amen. Mga kapatid, batiin po natin ang bawat isa ng 37th year anniversary. Amen. Amen. Pinagpala po. To God be the glory po talaga. Naka 37 years na ang gawain ng El Shaddai sa Hong Kong. Amen. Amen. Sis Mons, may mga baguhan po ba tayo? Darating. Dating, amen. Darating na. Kung wala po, dadako po tayo sa pagpatotoo. Sino po ang mag-share ng kabutihan ni Lord sa kanyang buhay? Oh. Okay, si Mami. Praise God. Happy anniversary. Amen. Sa ating lahat. Hallelujah. Praise God. Nais ko pong pasalamatan ng ating Diyos na buhay dahil po tunay na ang ating Panginoon ay dakilang manggagamot. Amen. So, last Sunday po, yung ating anniversary, naka-attend po ako doon. At nung sumunod na nag-talk si Sister Cheryl, yung nag-iisang anak ng ating punong lingkod, si Brother Mike, yung kanyang anak Sister Cheryl, nag-talk po siya. So, sabi, nag-isip ako na gusto kong mag-live. Pero yung una kong nakikita doon, yung aking pamangkin na nag-my day siya, nakikita ko yung 3 dextrose na nakasabit. Sabi ko, ikaw ba na hospital? Na-hospital ka ba ngayon? Sabi niya, hindi mami, yung anak ko. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, nag-positive po sa dengue. Sabi ko, umiiyak na po yung, hindi ko po mapipigilan yung damdamin ko talagang umiiyak ako. Sabi ko, Diyos ko po, naalala ko po yung ating kapatid dito na hindi nakasurvive, si Brother Doming. Sabi ko, may katandaan na po siya. Tapos sabi ko, itong, magiging apo ko po ito kasi apo ng aking kapatid. 1 taon lamang po ito. Sabi ko, Lord, walang imposible sa iyo. Sabi ko, kakayanin kaya ito ng batang ito? 1 taon lamang. Sabi ko, Lord, naririto ako, Lord. Itataas ko po ang sanggol na ito. Ang batang ito, Lord, maghihimala ka sa kanyang buhay. At sabi ni Sister Cheryl ng ating kapatid na, kapatid, meron ka mang naisulat pa sa prayer request, magbibigay ka ng special request sa ating Panginoon. Amen. Hingin mo sa Kanya, walang imposible. Sabi ko, Lord, ang batang ito itataas ko sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi po maikli ang iyong kamay upang abutin ang batang ito. Pagalihin mo siya, uuwi siya ng malusog. Kahapon, nung isang araw, sabi ng kapatid ko, okay na, okay, medyo okay na po yung bata. Kahapon uli, nag-message ako, sabi na, Mami, nakalabas na kami ng hospital, purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Lord, naghihimala ka tunay na ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. To God be the glory. Amen. Amen. Ako naman, glory to God, glory to Christ in Jesus. Ako po nagpapasalamat po kay Yahweh El Shaddai. Sa last month po, yung experience ko po sa employer ko, magsi 6 years po ako sa super bait niya, pero yung nagkaroon po siya na talagang mind stroke na bigla siya na stroke, hindi namin alam na malaya na stroke na pala. Doong time na parang iba na yung iniisip niya, na nalungkot po ako sa kanya kasi kahit man may mga bagay man talaga na sa bilang isang workers na dapat talaga na more fishing talaga sa amo natin at lagi natin dinadasal na sana maging mabait po sila. At yun po na sa huli niyang sinabi niya sa akin na waay ni
napaiyak po ako kasi lagi niya ako pinapagalitan kahit man sabi ko na anong klaseng to. Ayoko na mag-renew pero pangatlong kontrata na po, pang-apat na po, Lord. Tapos, yung kahit man, yung sabi niya sa akin na sa ulit naman na nasa ICU kami, yung uli naman sinabihan naman niya ako, I love you, why? Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa kanya. Alam ko lahat ng bagay. Alam ko, dinadasal ko na maging okay po siya. Pero kung ano man ibibigay niyo, tanggap ko po, Lord. At pati yung si Lolo, yung asawa niya, na-admit rin sa hospital at gumaling po sila. At ngayon po naging normal po si Lola. At napasalamat po ako na naging okay po siya. At lahat ng kung ano mga pagsubok ko, Lord, alam ko ikaw ang tunay na tapat sa akin na sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan at hindi mo ako iniwan noon at magpakailanman, Lord. Amen. Thank you. Amen. Basta matatag ang ating pananalig at pananampalataya. Talagang tsak yung dinggin ni Lord ang ating mga panalangin. Amen po ba? Amen. Mayroon pa po ba? Wala na. Daw, may oras pa po. Sino pa pong gusto magpahayag ng kabutihan ni Lord sa kanyang buhay? Okay, dadako na po tayo sa panambahan. At ang gagamitin po ang ating disciple preacher na si Brother Edgar Relasio at sa opening prayer po na si Jeannie. At sa panambahan po ay si Jeannie B. Genevieve. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, muli po, narito po kaming lahat na sa iyo po ay muling magbibigay ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Narito po kaming lahat, humihingi sa iyo ng kapatawaran sa aming mga pagkakamaling nagawa sa loob ng isang linggo. Nawa po, Panginoon ko, ibuhos mo po ang iyong kapatawaran sa bawat isa, sa anuman po ang aming pagkukulang, pagkakamali, kahinaan sa iyong dakilang pangalan. Nawa po ay magawaran mo kami ng iyong kapatawaran sa mga salita na namumutawi sa aming labi na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Sa mga nakikita ng aming mga mata, patawarin mo po kami, Panginoon ko, para po diyan. Upang kami, ang bawat isa po sa amin, ay maging kapuri-puri sa paghingi muli ng biyaya mula sa iyo. Kaya po sa mga sandaling ito, kami po ay sama-samang mananalangin sa iyo, makikinig ng iyong banal na salita. At inilalapit namin sa iyo, Panginoon ko, lahat ng iyong mga choir, ang aming si Brother Jeff, nawa po ang gamitin mo po siya, Panginoon ko, upang mga nakalinya na awitin ngayong hapong ito ay makarating sa iyong kaharian. Ganon din po, Panginoon ko, ang aming elder disciple na gagamitin mo si Brother Edgar. Nawa po ang kanya pong mabuting balita na maipapahayag ngayong araw na ito ay aming pong magamit sa aming pang-araw-araw na gawain, Panginoon ko, sa aming buhay. Ganon din po, Panginoon ko, ang lahat ng mga naririto, lalong higit po ang aming mga loyal attendees. Nawa po, Panginoon ko, ang bawat isa ay lagi mo pong biyayaan ng iyong pagpapala at kung ano man po ang kahilingan ng bawat isa, nawa po, Panginoon ko, ay dinggin mo ng ayon sa iyong kalooban. Sa lahat kaming mga workers, Panginoon ko, lagi mo po kaming pagkaisahin ng pananalig at pananampalataya sa iyo, na nawa po ang amin pong mga pagsisikap na makatugon sa iyong panawagan ay amin pong magawa ng maayos, Panginoon ko.
Wala po kami ang Panginoon kung maibabalik, kundi ang mataas na papuri at pagsamba. At nawa po ang aming pong prayer request ay dinggin mo in your most perfect time, Panginoon ko. To God be the glory. In your mighty name we pray, together with the intercession of our Blessed Mary, ever Virgin. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Lalong-lalo na po sa YouTube, sa live. Pinagpalang hapon po sa atin dyan. Amen. Saan man po tayong naroroon. Happy anniversary po. Sa Amen. lahat. Anniversary. Amen. Hindi man po tayo lahat naka-attend doon. Tayo po'y pinagkaisa ng ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Amen. Ngayon mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Let my heart be. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Amen. Isang malakas po na palakpak para sa ating Yahweh Shaddai. Amen. Ang lahat po ba ay nagagalak na masilayan ng ating Panginoong Jesus? Amen. Kaya ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Yahweh Shaddai dahil tayo po ay labis na galak na magpupuri sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya lahat po ay sumayaw. Ibigay po natin ang the best sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Dahil tayo naggagalak. Amen. Ang lahat na nagagalak, magpuri sa ating Panginoon.
magpakailanman. Amen po ba? Amen. Ngayon mga kapatid, patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, taas po natin ang mga kamay at patuloy po natin paparating ang Panginoon. Hear these praises from the grateful heart. Each time I think of you, the praises I love you so much, Jesus. Love you so Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. I love you so much, Jesus. I love you so much. Oh, my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. I love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. I love you so much, Jesus. I love you so much. Oh, my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. I love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. I love you so much, Jesus.
To God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang pangalan ng bugtong mong anak na si Yesu Kristo, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. There was awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, narito muli kami lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag. At sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, dalangin namin, kahabagan mo po kami. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang kaloob mo po sa amin. Salamat sa bagong buhay na kaloob mo sa amin sa araw po nito. Buong puso po kami, Ama, nagpapakumbaba na lumalapit po sa iyo at aming inaamin ang aming mga pagkukulang, ang aming mga kamalian. Patawarin mo po kami, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang banal na dugo, hugasan po ang bawat isa sa amin. Nang sa mga sandali na to, Diyos, ang puso namin ay magiging malinis at magiging karapat-dapat, O Diyos, na mapuno, O Diyos, ng mga aral na nagmumula po sa iyo. Maging karapat-dapat na ang tanging paghahari mo, Diyos, ang siyang mamayani po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, dakilang Diyos, pagkalooban mo po kami ng espiritu ng kababaang loob, O Diyos, upang ang pag-ibig meron ka, siyang pag-ibig lamang patuloy manahan sa puso ng bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa krihina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siyang kasama sa hirap at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Kabanata po ay 3, simula mga talata 14 hanggang sa talata ay 17. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas
ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa Panginoon, sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Diyos, sa Diyos na patuloy nagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. Amen? Sino po naniniwalang mahal siya ng Diyos? Naniniwala kayong mahal kayo ng Diyos? Ayan. Tunay po na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Amen? Sino na po dito po ang nagmahal? Naramdaman mo pagmamahal ng Diyos, tapos tayo hindi matututo magmahal. Mukhang tawag nito, malabo, di ba? Sapagkat kapag naramdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, yung pagmamahal din na yan ay iiral sa puso po natin, maghahari yan sa puso po natin, at pagmamahal din na maibibigay natin o maipapadama sa ating kapwa. Amen? At dito po ngayon sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, mga kapatid, makikita po natin dito ang pagmamahal meron ang Diyos. Amen? Kung sinasabi natin, kapag mahal mo ang isang tao, lahat ay gagawin mo para sa Kanya, lahat ay ibibigay mo para sa Kanya. Amen? Subalit alam po natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, bago man yan maisilang sa puso natin, yung ganyang uri ng pagmamahal, yan po ay ipinadama na sa atin ng ating Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng kung saan, pagbibigay niya sa atin, mga kapatid, ng higit na makapagbibigay ng kabutihan po sa bawat isa po sa atin. Pagmamahal ng Diyos ay ipinapakita niya, ipinapadama niya sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob niya o pagbibigay niya. Wala naman siguro nagmahal na hindi natututo magbigay sa kanyang minamahal. Amen? Diba? Kaya kapag ikaw nagmahal, alam mo na kung saan, mga kapatid, yung pagmamahal na yan, pinapakita mo, pinapatunayan mo sa pamamagitan ng kung saan ibinibigay mo sa Kanya yung nararapat sa Kanya bilang tanda ng iyong pagmamahal. Amen? Ganyan din ang ating Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung saan ang Kanyang pagmamahal sa atin, ipinapakita niya sa pamamagitan ng Kanyang pagbibigay. At higit sa lahat, ang Kanyang ibinigay po sa atin para maipadama sa atin ang Kanyang pagmamahal ay walang iba kundi ang Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Amen? Ipinagkaloob ito sa atin na ating ginugunita itong Kapaskuhan, mga kapatid, ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagkatawan tao ng ating Hesukristo para na kung saan dalhin sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Ipadama sa atin ang pagmamahal ng ating Diyos. At sinasabi po dito, mga kapatid, sa ating Ebanghelyong napakinggan na kung saan po ay ang nais ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay huwag mapahamak. Amen? Huwag mapahamak ang nais po ng ating Diyos. Na ang biyaya na ito, yung pagmamahal na ito ng Diyos para po sa atin lahat, ay makakamta natin sa pamamagitan
ng ating pananalig sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng pananalig natin sa ating Panginoong Hesus, na yung pag-ibig po na ito ay nasa atin lang kung tatanggapin natin. Amen? At ang pagtanggap sa pagmamahal na iyan ng Diyos na nais niyang ipadama po sa atin, na hatid sa atin po ng Diyos ay nasa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo. Amen? Nakasalalay diyan, mga kapatid, na kung saan ang ating Heso Kristo ang siyang susi ng lahat. Amen? Ang siyang susi ng lahat na kung saan para yung magagandang panukala ng Diyos na nagmamahal sa atin ay ating maranasan. Amen? Ang sabi nga, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay po natin, hindi para sa ating ikakasira, hindi para sa ating ikakapahamak, kundi para po sa ikabubuti po natin ang lahat ng plano, panukala ng Diyos para po sa atin lahat. At ang katuparan ng lahat ng panukala na yan ng Diyos na para sa ating ikabubuti ay nakakapaloob sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Kaya nasa sa atin na lang iyan kung paano natin iyan tatanggapin sa buhay po natin. Kapag ikaw ay nanalig sa ating Heso Kristo, ang biyaya na yan ay dadaloy sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi po, hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak ang sinumang mananalig sa Kanya. Dito po sa Ebanghelyo natin, ang sabi kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ay kailangan din itaas ang anak ng tao. Nung itinaas yung ahas doon sa ilang, mga kapatid, ay palatandaan po iyon, nagsisimbolo po iyon, nung panahon po na iyan, na nais ipakita ng Diyos sa bayang Israel, nung itinaas ang ahas na iyon, ang lahat ng panahon na iyan ay nasa ilalim ng kasalanan. Amen. Kaya itinaas yung ahas, di ba? Palatandaan na ang lahat, ng sa panahon na iyan, ang lahat po ay nasa ilalim ng kasalanan. Pinaghaharian ng kasalanan. Amen? At dahil pinaghaharian ng kasalanan, lahat po na pinaghaharian ng kasalanan ay tiyak na mapapahamak. Tiyak na mapapahamak lahat ng pinaghaharian ng kasalanan. Kaya ang sabi po riyan, ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, nang sa ganon, ang bugtong niyang anak ay kinakailangan maitaas. Amen. Ang ating Heso Kristo kinakailangan maitaas, na ipinapakita po diyan, kinakailangan yung paghahari ng kasalanan sa buhay ng tao ay mapalitan ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya no ang ating Panginoong Hesus ay itinaas na, nakita niyo po, no ang ating Panginoong Heso Kristo ay itinaas, nung siya po'y ipinako sa krus, yung paghahari ng kasalanan ay nilupig ng ating Panginoong Heso Kristo. At tayong lahat, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nung siya'y itinaas na't ipinako po nang siya ipako sa krus, tayong lahat ay pinalaya niya sa kasalanan at ngayon, inililipat niya ngayon sa paghahari ng Diyos. Nang sa ganon, walang mapahamak na sinuman sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nakinsabi po, kinakailangan siyang itaas upang ang paghahari ng kasalanan ay kanyang malupig at mapalitan sa buhay natin ang paghahari ng kasalanan ng paghahari ng Diyos. Amen. Lahat ng pinaghaharian ng Diyos pumalakpak sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Paano po ang pagmamahal po ng Diyos ay ipinapakita niya, ipinapadama niya sa atin sa pamamagitan ng pagpapatawad. Pagpapatawad. Kung hindi mo mahal ang isang tao, mapapatawad mo kaya? Hindi.
Amen. Maglalaan ka lang ng pagpapatawad sa tao pong iyan kapag ang taong iyan ay mayroon pang lugar sa puso mo. Amen? Kapag ang tao pong iyan ay mayroon pang pagmamahal na natitira sa puso mo para sa tao pong iyan. Pero ang Diyos po, kailanman kahit tayo nagkasala, hindi nagbago ang kanyang pagtingin sa atin. Amen? Hindi tayo nawalan ng lugar sa puso po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dito, ang sabi po sa Ebanghelyo po natin, lahat ng nananalig sa Kanya ay hindi mapapahamak. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Bakit po? Sapagkat ang sabi nga, ang Diyos na ito ay handang magpatawad. Amen? Handang magpatawad. Ang sabi diyan sa sulat ni Pablo sa aklat ng Roma, Kabanata 3, talata ay 22, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging mga Hudyo o mga Hintil. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayan na siya'y matuwid. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tao lang na napapahamak ay taong nabubuhay sa kasalanan. Sino yung taong nabubuhay sa kasalanan? Ang taong nabubuhay sa kasalanan ay taong ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi na parito ang liwanag, pero ang tao po lumalayo sa liwanag. Amen? Nang sa ganon, kaya sila lumalayo sa liwanag kasi ayaw nilang maihayag yung kanilang ginagawang hindi maganda. Yung kanilang ginagawa na hindi tama. Kasi kapag tayo po ay lalapit sa liwanag, makikita mo kung ano ang iyong ginagawang hindi mabuti. Amen. Kaya mapapahamak ang sinumang hindi nananalig sa ating Jesucristo, mapapahamak ang sinumang hindi lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus? Dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung paano napupuot sa inyo ang sanlibutan, bago mapuot sa inyo ang sanlibutan, napuot na iyan sa akin. Amen? Kung kayo'y nasa sanlibutan, mamahalin kayo ng sanlibutan. Subalit, dahil inalis ko kayo sa sanlibutan, kaya ang sanlibutan ay napupuot sa inyo. Amen. Ipinapakita lang yan ng ating Jesucristo na kung saan tayo ngayon na kinapuputan ng sanlibutan po na ito dahil tayo inilipat ni Kristo sa paghahari po ng Diyos, kahit kapuutan tayo ng sanlibutan ito, tayo naman ay hindi mapapahamak sapagkat tayo'y pinalaya ni Kristo sa kasalanan. Dahil ang ating mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang isa sa layunin po ng ating Panginoong Hesus na kung saan tayo po'y Kanya po na inilipat sa kaharian ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng pagpapatawad o pagpapalaya sa ating mga nagawang kasalanan upang, ang sabi po diyan, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sinong gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Haba nun, ano? Di po ba? Yan po ang nais po natin. Buhay po na walang hanggan ang pangako po sa atin kapag tayo po ay nanalig sa ating Jesucristo. Unang binibigay niya sa atin sa pamamagitan ng pagkakalob niya ng kanyang anak ay ang kapatawaran sa ating nagawang kasalanan. Kung ang nagawa mong kasalanan ay may kapatawaran, malulungkot ka pa? Siguro naman sasaya buhay mo. Amen?
Di ba? Walang tao na nakakagawa ng mali, tapos kapag humingi ng kapatawaran ay pinapatawad na nagagalit pa. Amen? Di po ba? Na ang sino mang tao nakagawa ng kasalanan at humingi ng tawad at pinapatawad, makikita natin nagkakaroon ng kagalakan sa puso ng taong iyan dahil siya'y pinatawad. Amen? Ganyan din po sa ating Panginoong Jesucristo. Una pong biyaya ng Diyos sa atin ay ang kanyang pagpapatawad. Pangalawa, ang sabi po diyan ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay buhay na galing sa Diyos. Amen. Buhay na galing sa Diyos. Ang sabi sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 5, talata ay 11, ang sabi, ito ang patutuo. Ang buhay na walang hanggan ay makakamta natin sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Makakamta natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng nanalig sa ating Panginoong Jesus ay may buhay na walang hanggan. Amen. Sino na dito sa inyo may buhay na walang hanggan? Taas nga ang kamay. Kapag may buhay ka na walang hanggan, hindi ka na mamamatay. Amen? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po ay 11, talata po ay 25, pakinggan niyo po ito. Ang sabi po ay ganito, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nalalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Pakinggan nyo yung sunod na talata. Ang sino mang nabubuhay, amen. Ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Diba? Ang sino mang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na tayo po, habang tayo naririto sa daigdig po na ito, dahil sa ating pananalig sa ating Jesucristo, ang sabi po dito, sa Ebanghelyo ni San Juan, yung buhay na walang hanggan ay nasa atin na. Amen. Nasa atin na, kaya sabi diyan, hindi ka na mamamatay Kasi sa iyo na yung buhay na walang hanggan. Na sinasabi po ni San Pablo sa kanyang sinulat po sa pangalawang aklat ng Korinto, Kabanata 5, talata po ay 4. Sinasabi po dyan ni San Pablo na kung saan, dito po sa daigdig po na ito, ang ating katawan lupa, ito yung tahanan ng buhay na galing sa Diyos. Nananahan dito sa katawan lupa na to, yung buhay na galing po sa Diyos. Na pagdating ng panahon na i-expired po ito. Amen. Di po ba? Tumatanda ito. Na pagdating ng panahon, nasisira po yung katawan na ito. At pag nasira ito, ang sabi ni Pablo, yung buhay meron ka ngayon na galing sa Diyos, lilipat lang po yan sa panibagong katawan. At yung katawan na lilipatan yan ay katawang panlangit. Ibig sabihin, yung buhay na taglay mo ngayon, buhay na kinikilala sa langit. Buhay na tatanggapin sa langit. Masaya ba? Alam po natin na kahit yung buhay natin na galing sa Diyos ngayon, dahil sa ating pananalig sa Panginoong Jesucristo, ay buhay na kung saan kapatid, buhay na tatanggapin sa langit, buhay na kikilanlin sa langit, pero walang gusto sa ating mauna roon. Amen. Hindi po ba? So sabihin natin, kahit panlangit to Brad, sila na lang ang mauna. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan, yan yung biyaya po sa atin ng Diyos. Kita mo kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi niya ibibigay sa iyo iyan.
Na ang sabi nga po, makakamtan lang natin yan kapag tayo nanalig kay Kristo. Kung wala sa kung hindi tayo nananalig kay Hesus Kristo, mga kapatid, ang sabi po, wala sa atin yung buhay pong iyan. Ibig sabihin, yung buhay na panlangit. Kaya kahit anong hirap meron ka sa daigdig po nito, mga kapatid, taglay mo naman yung buhay panlangit na pagdating ng panahon, mararanasan mo yung tunay na ginhawa na hindi mo naranasan sa daigdig na ito. Amen. Kaya ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo nung naririto siya sa daigdig po nito, ano ang sabi niya? Hindi niya ikinakahiyang mamatay sa krus dahil sa kagalakan na naghihintay sa kanya roon. Amen? Kahiya-hiya yung sasapitin niya, isang kahihiya na kung saan ang kalalagayan ng ipako ka riyan. Pero ang sabi po ng Panginoon Jesucristo, hindi niya nilintala yung kahihiyang iyan, alang-alang doon sa kagalakan na naghihintay sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa ating Panginoon. Ang problema lang dyan, kapatid, kapag wala po sa atin ang buhay po na ito, naghihirap pa na nga sa mundong ito, tapos pupunta ka pa sa pagdurusa. Amen. Na kinakailangan yung buhay na ito nakaloob sa atin ng Diyos, dahil mahal tayo po ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan ingatan natin ito na huwag mawala ito sa atin. Paano natin ito iingatan? Si Eva at si Adan, natukso. Amen? Natukso po sila. Nung sila'y matukso, sila ba ay nasa kalalagayan ng paghihirap o kasaganaan? Kasaganaan. Kasi ang sabi po ng Diyos sa kanila, lahat ng bungang kahoy dito sa halamanan, sa inyo lahat iyan. Lahat ng nilikha ko, inyo lahat iyan. Pamahalaan nyo iyan. Naghihirap ba sila? Hindi. Sa kanila lahat. Sabi lang ng Diyos sa kanila, wag lang yung isa iyan. Yung isa na yan, wag yung pakialamang iyan. Amen? Lahat inyo na, yung isa na yan lang ang wag nyong kunin. Di po ba? Hindi ka pa masaya noon, nasayo na lahat. Pero sa gitna ng kasaganaan, meron sila, natukso pa rin sila. Nakunin yung isang iyon. Kita nyo yung kasakimang iyon. Ano? Umiral yung kasakiman na sa kanila na lahat. Yung iisa na lang na pinagbabawal, pati pa naman yun gusto pang kunin. Natukso sila. Amen. Natukso sila nung sandali na yan sa panahon ng kasaganaan ng buhay nila, natukso sila at ang tao ay nagkasala. Nung ang Panginoong Jesus na parito sa daigdig po na ito, kailan tinukso ang Panginoon? Sa panahon ba ng kaginhawaan o kahirapan? Kahirapan. 40 days ba namang hindi makakain? Ewan ko lang kung anong hirap mayroon. Di po ba? Yung hindi ka lang makakain ng 3 beses sa isang araw? Napakahirap na, di po ba? 40 days pa kaya? Anong buhay na kaya yon? Anong klaseng hirap na kaya? Na wala kang makain sa ganong haba ng panahon. Pero dumating po yung punto na yan, na sa gitna ng kahirapan na yan, tinukso ang ating Panginoong Jesucristo. Inalok ng mga bagay na kailangan niya para mabuhay sa daigdig po na ito. Inalok yung ating Panginoong Jesucristo, pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Tinanggihan niya ang lahat ng alok na iyon. Amen? Hindi natukso ang Panginoong Jesus, kaya nung sandali na yan, yung buhay na taglay niya, na sabi nga po, ang Panginoong Hesus isinilang sa daigdig po na ito, lalang ng Espiritu Santo. Nataglay niya ang buhay na galing sa Diyos. Na yung buhay na yan na galing sa Diyos, sa gitna ng kahirapan na kanyang naranasan sa daigdig na to, iningatan niya iyan na huwag mawala sa kanya. Amen. Kaya yung buhay na yan, na iningatan niya, yan ngayon ang buhay na ibinibigay niya sa mga taong nananalig sa Kanya. Purihin po natin ang ating Jesucristo kasi hindi po iyan nawala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sa gitna ng ating kasaganaan, mag-ingat tayo. Amen? Dahil baka sa gitna ng kasaganaan meron sa buhay po natin,
mawala yung buhay na bigay sa atin ng Diyos, na buhay na kung saan kinikilala sa Kanyang kaharian. Amen? Kaya wag natin paghariin ang anumang kasakiman sa puso natin. Amen. Matuto tayo makontento. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. At maging sa gitna ng mga kahirapan, usuliranin na ating nararanasan sa buhay sa daigdig po nito mga kapatid, sa gitna ng mga kahirapang iyan, ingatan mo kapatid na ang buhay po na iyan ay huwag maipagpalit sa pagkain na kailangan mo para mabuhay sa daigdig na ito. Amen? Ingatan mo na kung saan na ang buhay na yan mga kapatid ay huwag masira sa pamamagitan ng kung saan paggawa ng masama para lang mabuhay sa daigdig na ito. Amen? Dahil napakahalaga ng buhay na iyan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi niya ibibigay sa iyo yung buhay na yan na tatanggapin sa langit. Amen? Isaan pupunta yung buhay meron ka ngayon na kung saan alipin ng kasalanan. Amen. Yung buhay na kung saan mga kapatid, kasalanan ang naghahari, saan papunta iyan? Diba? Siguro naman wala namang gusto sa inyo pumunta sa impyerno. Amen? Kaya nga ang Panginoong Hesus na parito, dahil hindi nais niyang huwag ka mapunta roon, nais niya makarating ka sa kanyang kaharian. Makasama ka sa kanyang kaharian. Diba? Naniniwala ba kayo may impyerno? Sino naniniwala? Di ba? Brad, napakahirap nang ang paniwalaan yung langit, impyerno pa. Di ba? Pero makikita naman natin sa Biblia po, nung namatay po yung mayaman at saka si Lazaro, iba yung kanilang kinaroroonan. Amen? Yung mayaman ay napunta doon sa lugar na kung saan ay nakakaranas siya ng init. At ang tanging dahilan, ang sabi ng mayaman, kaya siya naruroon sa lugar na yon kasi binaliwala niya ang salita ng Diyos. Amen. Hindi niya pinakinggan ang salita ng Diyos, hindi niya pinahalagahan ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi siya nanalig sa Diyos. Naniniwala siyang may Diyos pero hindi siya nanalig sa Diyos. Amen. Dahil ang taong nananalig po sa Diyos, pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Ang salita ng Diyos, ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Kung ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay, lumalago ang buhay na galing sa Diyos, yung bigay sa atin ni Kristo ng buhay nito ay patuloy itong lumalago at patuloy itong nananatili po sa atin kapag patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Habang ang salita ng Diyos pinakikinggan natin, yung buhay na galing sa Diyos ang siyang pumapasok sa atin. Amen. Ang siyang pumapasok po sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Ngayon po, kung tayo po ay tinubos na ni Kristo sa kasalanan at inilipat sa paghahari po ng Diyos, at sa ganang ngayon mga kapatid, bilang mga taong pinaghaharian ng Diyos, taglay-taglay natin ngayon ang buhay na galing po sa Diyos. Amen. Kaya dahil taglay natin ang buhay na galing po sa Diyos, ikaw ngayon ay inaari niyang anak ng Diyos. Ang sino mang nanalig sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, ay binigyan ng Diyos ng karapatan maging anak ng Diyos. Kung hindi ka mahal ng Diyos, aariin ka kayang anak, baka itatakwil ka. Di ba? Yung hindi minamahal, di ba tinatakwil? Amen. Pero ang ating Panginoong Hesus, ang sabi po, tinatanggap ka niya, inaari ka niyang kanyang anak. Masaya kaya kapag maging anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri pa sa Panginoon. Siguro minsan, pag tinanong ka, kaya tayo,
kung bibigyan ka ng pagkakataon, bumalik ka sa pagkabata na ikaw isilang sa daigdig na to, sino kaya yung amang gusto mong maging ama mo sa daigdig na to? Di ba? Baka sabihin mo, siguro maging masarap na magiging ama ko yung pinakamayamang tao sa daigdig na ito. Ano? Kasi bakit? Ando doon na lahat, hindi ka na maghihirap. Di po ba? Pero dito po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magiging anak niya sa pamamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo na kinakailangan mamili pa sino pong kinakailangan magiging mayaman tao na gusto mo maging magulang sa daigdig na ito. Dito pa lang sinasabi na po ng ating Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay inaari niyang kanyang anak. Kung ikaw ang anak ng Diyos, nakikita mo ba kung gaano siya kayaman? Amen. Nakikita mo ba kung gaano siya kayaman? Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Napakayaman niya. Amen? Siya ang nagmamay-ari ng lahat mayroon sa daigdig nito. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Nung ang Panginoong Hesus muling bago umakyat sa langit, kausap niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen? Kung ang lahat ng bagay meron sa daigdig na ito noon, mga kapatid, ay ibinigay ng tao sa kamay ni Satanas. Amen? Yung lahat na ipinagkatiwala ng Diyos sa tao, na nilikha ng Diyos ay ibinigay ng tao sa kamay ni Satanas nung ang tao ay magkasala. Subalit nung ang ating Panginoong Kristo ay itinaas na mga kapatid, lahat ng kinuha ni Satanas sa buhay ng tao, muling binalik, muling naibalik sa ating Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng binalik sa ating Panginoong Jesucristo nga na kanya ngayong pagmamay-ari ay para sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ay para sa iyo yan, mga kapatid. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, ano ang sabi po ng lingkod ng Diyos sa sulat ni Pedro, Kabanata 5, Talata 7, ang sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Amen. Siya ang kumukupkup sa inyo. Bilang Kanyang mga anak, isa lang ang kailangan po natin. Kinakailangan manatili tayo sa kanyang paghahari. Amen. Ang buhay po dapat natin ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating Amang nasa langit. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Paano iyan mapapasailalim ng kanyang pamamahala? Kanina, anong sabi ni Father kanina? Para maganap ni Jesucristo yung kalooban po ng Diyos. Amen. Para na yung kalooban na ito ng Diyos ang siyang pumuno sa buhay niya at siyang pong magkaroon ng kaganapan sa buhay niya. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Kinakalimutan niya yung para sa kanyang sarili at inuuna ang kalooban ng kanyang Ama. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ito ang kinakailangan. Manatili tayo sa paghahari po ng Diyos na siya ang dapat na mamahala sa buhay po natin. Kung tayo po'y nanatili sa paghahari po ng Diyos, lalayo tayo sa kasalanan. Amen. Na ang sabi po sa aklat ni Santiago, pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang masama at lalayuan niya kayo. Pag sinabing pasakop sa Diyos, labanan ang masama, huwag mo sang-ayunan yung masama. Kontrahin mo yan sa buhay mo. Amen? Nang tayo po bilang mga anak ng Diyos, manatili tayo sa kanyang paghahari. Na sabi nga, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, na kayo'y pagharian ng Diyos. Amen. Yaman tayo ngayon, ito yung biyaya ng Panginoon. Yamang mahal tayo ng Diyos. Kita mo yun? Yung pagmamahal na yan ng Diyos ay ipinapadama sa atin sa pamamagitan na kung saan inaari kanyang anak. Amen.
inaaring anak. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, may sinasabi po, may pangungusap na ganito. Kabanata 15 at talata po ay 31. Pakinggan niyo po ito. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo." Amen? Ang sabi po ng kanyang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. At habang ikaw ay nasa piling ko, kung ano mayroon ako para sa iyo." Amen. Anak ka ba ng Diyos? Amen. Magkukulang ka lang ng anumang pangangailangan mo kapag ikaw ay wala sa piling ng iyong Ama. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Pero ito ang kanyang ipinapahayag sa kanyang anak. Lagi kitang kapiling. At habang ikaw ay nasa piling ko, lahat ng mayroon ako, lahat ng ari-arian ko ay para sa iyo. Amen. Kung lahat ng ari-arian niya para sa iyo, hindi naman nangangahulugan, basta-basta mo na lang kukunin. Amen. Ibig sabihin, alin man dyan, sa pagmamay-ari, mayroon siya na kailangan mo, hingin mo lang sa Kanya, ibibigay sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hingin mo lang sa Kanya at ibibigay niya sa iyo. Ang sabi ng isang estudyante po, isa'y nag-aaral, elementary pa lang po siya. Yung kanilang pinapasukan na eskwelahan, kapitbahay lang nila, yung eskwelahan. Isang araw nung pasukan na, sabi ng tatay niya sa batang ito, sa kanyang anak, "Anak, magkano ang kailangan mong allowance sa loob ng 1 linggo?" Ang sabi ng tatay niya, "Kwentahin mo kung magkano yung allowance mo sa 1 linggo, ibibigay ko sa iyo." Kaya, kinikwenta ng bata kung magkano kailangan niya sa loob ng 1 linggo. At kapag sinabi niya sa tatay niya ito ang kailangan niya, binibigay sa kanya ng tatay niya. Ang bata sa umaga, papasok, pagtapos ng eskwela, ang bata uuwi sa bahay nila. Amen. Magkikita sila ng tatay niya, magkakasama sila ng tatay niya sa bahay nila. Ganon ang ganon, nung elementary po siya. Pero nung sa high school na, ang sabi ng tatay niya, dahil po malayo na, sa bayan na, mula sa barangay nila, malayo na yung bayan, nung sa high school, doon na siya papasok, para sa bata, para hindi siya mahirapan, gusto niya tumira na lang sa bayan din. Doon na siya titira, lingguhan na lang uuwi sa kanila. Pero nung araw ng pasukan, ang sabi ng tatay niya, "Anak, magkano ang kailangan mong allowance sa araw na ito?" Sa araw na ito. Sabi ng bata, "Tay, bakit ngayon lang? Bakit hindi 1 linggo? Nung elementary ako, 1 linggong allowance ko, binibigay mo." Sabi ng tatay niya, "Basta yan lang ang ibibigay ko sa iyo." Kaya kahit malayo yung kanyang papasukan, pagtapos ng eskwela, obligado siyang umuwi sa bahay nila dahil wala na siyang allowance. Kinabukasan, bago pumasok, haharap ulit sa tatay niya, hihingi ulit ng allowance bago pumasok. Pagtapos ng eskwela, uwi na naman siya sa kanila. Ang sabi ng bata, "Pinahihirapan ata ako ng tatay ko. Ba't ako ginaganito?" Isang araw, tinanong niya ulit yung tatay niya, "Tay, ba't niyo ako pinahihirapan?" Sabi ng tatay niya, "Anak," sabi niya, "ba't hindi mo ibigay yung allowance ko sa loob ng 1 linggo?" Ang sabi ng tatay niya, "Anak, gusto ko lagi kitang nakikita." Kaya ba ibigay ng Diyos yung pangangailangan mo sa loob ng 1 taon? Sa tingin niyo po, kaya ibigay ng Diyos? Amen. Oo nga, binigyan ka nga ilang taong kontrata dito, di ba? Kung hindi kaya ibigay yan sa iyo ng Diyos, di po ba magkakaroon ka kaya ng ganon? Yung 1 buwan yung pangangailangan, kaya kayang ibigay ng Diyos? Amen. Kung kaya yung 1 taon, lalo na 1 buwan. Amen. Di ba? Yung 1 linggo yung pangangailangan, kayang ibigay ng Diyos? Amen.
Kaya, ano ang ayaw ng Diyos? Ano ang ayaw niya? Ba't hindi niya binibigay iyan doon sa bata? Ang ayaw ng Diyos, lingguhan kayong nagkikita. Ang ayaw niya, buwanan kayong nagkikita. Ang ayaw niya, taunan kayong nagkikita. Ang gusto ng Diyos, araw-araw nagkikita kayo. Amen. Araw-araw kasama Kanya. Kapag araw-araw tulad ng bata na to, bago pumasok sa eskwela tuwing umaga, lalapit sa tatay niya, hihingi ng alawas, binibigay sa kanya ng tatay niya, ang Diyos pa kayang hindi ibigay ang ating pangangailangan na ang sabi ng Diyos na ito sa kanyang anak, anak, lagi kitang kapiling, lahat ng ari-arian ko para sa iyo. Alin ba ang gusto mo dyan? Hingin mo lang, ibibigay ko sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mawawalan ka lang ng mga bagay na yan, kapatid. Magkukulang ka lang kapag ikaw ay lumayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo, kapatid, sapagkat anumang meron sa daigdig po na to, lahat yan ay nauubos. Pero ang Diyos na may likha niyan, hindi nauubusan. Amen. Hindi siya nauubusan ng lahat ng kabutihan na pwede niyang gawin sa bawat isa po sa atin. Amen. Ngayon, kung ang Diyos na ito, mga kapatid, ang buhay na ito na galing sa Diyos ay taglay natin. Ang sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Amen. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat ang pag-ibig na yan. Amen. Sa pamamagitan ng buhay na binigay sa atin ng Diyos, ang siyang pag-ibig na dapat nakikita sa atin. Amen. Amen. Nakikita po sa atin, na ipapadama po natin, na isa sa buhay po natin ang pag-ibig na iyan. Na kung paano nagbigay ang Diyos sa ngitan ng bugtong niyang anak, dati bugtong anak, nag-iisa lang. Amen? Pero nung tayo manalig, lahat tayo nagiging anak ng Diyos. Amen? Naging anak ng Diyos. Ipinapakita lang ng Panginoong Hesus, kapag pag-ibig ang ibinahagi mo, mga kapatid, pag-ibig din ang ibabalik sa iyo. Amen. Pagmamahal din, kabutihan din ang ibabalik po sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya kanina, anong dalangin po ni Father kanina? Sa isa sa kanyang bahagi ng kanyang panalangin, na dawa ay patuloy po tayo na kung saan na ang paglilingkod meron tayo, ang pagmamahal ng Diyos ang pumuno sa bawat isa sa atin, may padaman sa pamamagitan ng pagbabahagi. Amen? Ang pagbabahagi, mga kapatid, ang sabi nga po riyan, kanina ni Father sa kanyang humili, ang sabi niya, pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. Anumang kabutihan ginagawa nila sa inyo, isipin nyo kung anong pang higit na kabutihan ang maaari nyong magawa sa kanila. Tumayo po tayong lahat. Dahil ang Diyos, kahit anong kabutihan, ang nasasabi nating ginagawa para sa Kanya, higit na kabutihan ang laging inilalaan ng Diyos para po sa atin lahat. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim.
pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Ang pag-ibig ang siyang dahilan para magawa natin ang kabutihan. At yan ang pinarito ng ating Panginoong Jesucristo. Dalhin sa puso natin ang pag-ibig ng Diyos. Paghariin sa bawat isa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayong lahat bilang mga anak ng Diyos ay mabuklod, magkakaisa, magmahalan, magmalasakitan. Ama naming nasa langit, dalangin po namin, patuloy mo kaming pagkalooban ng Espiritu ng kababaang loob, Panginoong Hesus, nang makalimutan namin ang lahat ng okol sa aming sarili, bagkus patuloy namin kilanlin sa buhay po namin, Panginoong Hesus, ang iyong kalooban, ang iyong kabutihan, o Diyos, ang iyong magagawa sa buhay po namin. Dalangin ko dakilang Ama naming nasa langit, patuloy mo pagpalain ang aking mga kapatid. Patuloy mong ilagay sa kanila, o Diyos, sa mga kamay mga pagpapala na kanilang kailangan araw-araw, o Diyos, ang mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw, Ama, at higit sa lahat, mga bagay, O Lord, mabubuting bagay na kanilang maibabahagi upang ang pag-ibig mo, Diyos, ay mapalaganap upang paghariin sa puso ng bawat tao. Salamat dakilang Diyos, ingatan mo po sa bansang ito, Panginoong Hesus. Patuloy silang ilagay sa kalinga mo, dakilang El Shaddai, at dalahin ko dakilang Ama naming nasa langit, patuloy mong ilaan sa kanila ang iyong mapagpalang kamay upang ilayo sila sa kapahamakan, ilayo sila sa kasamaan. Bagkus dakilang Diyos, dalangin po namin, dalhin mo sila sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat dakilang Ama naming nasa langit, maghari ka sa bawat isa sa amin, at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Taas natin ang mga bagay na nais nating taas sa ating Panginoon. Dakilang Diyos naming nasa langit, ikaw ang Diyos na kung saan hindi mo nililimot ang anumang kabutihang aming ginawa. Lahat ito, Diyos, ay iyong ginagantimpalaan. Dalangin ko dakilang Ama, bilang gantimpala sa mga kabutihang ginagawa ng mga kapatid ko ito ng iyong mga lingkod, tugunin mo po ang kanilang mga dalangin itinataas. Buhat sa kayamanan mo, Amang hindi na uubos, ipagkaloob sa kanila ang katugunan ng lahat ng kanilang kahilingan. Higit sa lahat, biyayaan mo sila patuloy sa bansang ito na magandang kalusugan at kalakasan. Baluti ng banal mong dugo, Panginoong Hesus, bilang divine protection namin, ang bawat isa sa amin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linga, salamat ibinigay niya si Jesucristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linga, salamat ibinigay niya si Jesucristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Sabay-sabay po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mood ka at tahanan.
Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa umang nabita. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay tantiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at di panunood mo iyong mamamasdan. Yawang masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring pagpalayo ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila at patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga anak na Diyos, Espiritu Santo. Amen.